Ang totoong kalaban mo, hindi ibang tao, hindi kapitbahay, hindi kaibigan, hindi competitor sa trabaho o negosyo. Ang totoong kalaban mo, ikaw mismo. Isipin mo, hindi ibang tao ang nagpo-procrastinate. Ikaw mismo ang nagdahilan na mamaya na lang o bukas na lang. Hindi ibang tao ang kumain ng junk food araw-araw. Ikaw ang pumili niyan. Hindi ibang tao ang umupo ng 3 oras para lang mag-scroll sa phone. Ikaw ang mismong nagpa-distract. Hindi ibang tao ang nag-doubt sa sarili mo, kundi ang boses mo mismo ang nagsabi na hindi mo kaya. Kaya kung may goals ka at hindi mo maabot, hindi yan dahil na may mas malakas kang kalaban sa labas. Kundi may mga laban ka pa sa loob na kailangan mong ipanalo. Alam mo bakit delikado kapag iniisip mo ibang tao ang kalaban mo? Kasi kapag ganon, nawawala yung kontrol mo kasi iniisip mo na sila yung humahadlang sa'yo. Pero kung tatanggapin mo na sarili mo ang kalaban mo, bigla mong marirealize na meron ka palang kontrol para baguhin ito. Ego mo, pwede mong ibaba para matuto. Procrastination, pwede mong palitan ng action ngayon. Lack of discipline, pwede mong i-build little by little, araw-araw. Bad habits, pwede mo i-build yan. Unti-unti mo palitan ng good habits. Knowledge, skills na hindi mo alam, pwede mo aralin anytime, anywhere, lalo na sa panahon ngayon. Kaya ang kalaban mo talaga ay nasa loob. At dahil nasa loob, kaya mong kontrolin, kaya mong baguhin. Kaya wag na wag mong iisipin na masisira ka ng ibang tao dahil hindi sila ang totoo mong kalaban. Kaya ang kalaban mo talaga araw-araw ay ang sarili mong ego, tamad na ugali, kulang sa disiplina, distractions at self-doubt. Kaya kapag natutunan mo talunin ang sarili mong kahinaan, wala nang ibang tao sa labas na kaya huminto sa'yo. Kaya always remember this. The real enemy isn't out there. The real enemy is inside us. And once you win that battle, you win in life.